Magandang hapon po. Timbog sa magkakahiwalay na operasyon ang mga dayuhang sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad. Naaktuhan po sa Pampanga ang mga Korean national na may high-tech umanong paraan para makapang-scam. Sa Pasay City, sangkot umano sa money laundering ang dalawang nag-ooperate ng illegal gambling sites. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kasama ang mga operatiba ng PNP-CIDG, pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit o BIFSU ang condo unit na ito sa Pasay City. Sa hiwalay na unit, inakalang isang dayuhan lang ang nasa loob hanggang binuksan ang isang divider. Bumulaga ang isa pang dayuhan na nasa kanyang computer habang nagsasagawa ng illegal online activities. Siyam na dayuhan ang arestado. Nag-handle umano sila ng websites na nag-aalok ng sugal sa ibang bansa. 8 Chinese at isang Vietnamese kung saan sila ay nag-ooperate ng illegal online gambling. So, naabutan nga natin sila sa kanilang mga workstations. Base sa report ng Chinese police, sinasabi din nila na nagkakaroon din ng palitan ng pera at may mga ginagamit silang mga fake na bank accounts. So, pumapasok din po dito yung sa aspeto ng money laundering. Sa Angeles, Pampanga naman, 2 villa ang pinasok ng mga immigration agents. 8 Korean nationals ang huli sa akto na nasa kanilang workstation. Ayon sa BIFSU, tumutulong daw ang mga hinuling dayuhan sa high-tech na paraan sa kanilang mga partner na scammer na nag-ooperate sa iba't ibang bansa. Sa isang setup naman ng opisina, doon mismo ginagawa yung online gambling at yung bentahan din ng virtual token kung saan ito yung ginagamit nila at binibenta sa mga kliyente nila upang magsugal sa kanilang online gambling operation. Nagbebenta sila ng mga bank accounts at binibenta nila ito dito nga sa mga scammer. So dito pinapadaan yung mga illegal proceeds nitong mga scammer. Dinala na sa BI Detention Facility sa Bikutan ang mga inarestong dayuhan na wala pang mga pahayag. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pahirapan ang biyahe sa maraming kalsada sa Benguet dahil po sa mga pagguho ng lupa bunsod ng masamang panahon. At sa Baguio naman, unti-unti nang bumabawi ang mga negosyo sa muling pag-usad ng turismo. Mula sa Baguio, nakatutok live si Von Aquino. Von? Mahabang pila at paghihintay ang tinitiis ng mga motorista na dumaraan sa alternatibong ruta dahil sa sarado pa rin Governor Bado Dangwa National Road dito sa Tublay, Benguet. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay, Benguet nang aming datnan bandang 3:00 ng hapon. Ang ilan sa kanila, kalahati hanggang 1 oras nang naghihintay para lang makadaan sa Suyok Pozos Provincial Road na stop and go o salitan lang ang pagdaan ng mga sasakyan. Alternatibong ruta ito matapos isara ang bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road dahil sa landslide. Ang ilan sa mga dumaraan dito, nagbabiyahe ng agricultural products. Grabe ang hirap namin dito kasi pag gusto mong bumalik ulit, wala na. Hanggang bukas na naman. Kasi ang layo. Pag sa Governor, mga ilang oras lang ang biyahe nyo? Mga 20 minutes siguro. Pero dito sa mas mahabang daan? May 1 oras yata. Ang ilang residente, naglakad na lang. Pag sumakay kami, diyan lang kami bababa kasi doon na kami. Sa basta doon na. Oo. Dahil sarado to, Maglakad na lang. tuloy-tuloy ang clearing operations ng DPWH. Ang mga bako, naghahakot ang mga lupa na isinasakay sa mga truck. Sa Atok, Benguet, maraming kalsada ang nasira kung kaya't ang ilan ay hindi madaanan sa ngayon. Kabilang riyan ang aming narating kahapon sa Barangay Paway kung saan makikita ang napakalalaking bitak sa kalsada sa Paway-Olis-Bosleng Road. Sa kuha ng Atok MDRRMO, makikita ang malaking uka sa kalsada dahil sa pagguho ng lupa. Matapos ang inspeksyon, may mga idineploy na heavy equipment ang lokal na pamahalaan para mag-clearing operation sa mga apektadong kalsada. Gayunman, patuloy na nagpapaalala ang LGU na iba yung pag-iingat sa mga high-risk areas.
Sa Baguio City, matapos ang ilang linggong pag-ulan, unti-unting bumabawi sa matagal na pagsasara ang ilang negosyo, tulad ng go-kart rental sa Burnham Park. Sabihin natin na sa ma'am, 40% po, mga ganun po. Kasi po last week ma'am, sobrang sarado po kami ng buong week eh. Si ulan po ng ulan, tapos parang sadyang ngayon ma'am, kahit papaano nakakabawi po kami. Parang unti-unti po ma'am. Nakakapamasyal na rin ngayon ang mga turista, tulad ng mag-asawang senior citizen na bumiyahe pa mula Mindanao. Parang malamigan naman kami. Sobrang init sa Cagayan, sa Mindanao. Alam naman natin ang panahon dito talagang malamig, may ulan. May mga balikbayan din at mga galing Pampanga na hindi na raw makansel ang biyahe pa Baguio dahil na-schedule na. Friend group namin, matagal na po din nagkikita after how many years na po. And regardless pa rain or shine, tutuloy lang po namin. Medyo tight na yung schedule namin, so pinasya lang namin yung mga bata dito sa Baguio kasi first time din nila. Pero ramdam pa rin ng mga ilang tindahan ng souvenir ang matumal na bentahan ng mga pasalubong. May isang tindahang binawasan na lang muna ang pagkuha ng paninda. Dati pag ganitong oras na may mga tao na. Ngayon halos wala pa ang taong pumapasok sa pesto. Pia, sa mga oras na ito ay nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong mahina hanggang sa malakas na ulan na posibleng mas nagpapahirap pa sa clearing operations na isinasagawa doon sa mga kalsada na may landslide. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Simula na po ngayong araw ang dagdag na 2 peso discount sa diesel para sa mga driver ng jeepney at UV Express. Pero may mga tsuper na umaalma dahil hindi nila sila kasama sa fuel subsidy. Susundan pa ito ng bagong round ng oil price hike. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang kita sa araw-araw na pamamasada sa jeep ang inaasahan ng pamilya ni Jake para matugunan ng mga gastusin at pangkain. Kaya ang 2 pesos na dagdag sa fuel discount, malaking tulong sa gaya niyang tsuper. Hindi katulad dati na 10, kulang na kulang. Ngayon maganda naman ma'am sa 12. Ngayon, pambili ng ma'am, galunggong, pwede na. Ayon sa LTFRB, makakatipid ng 1,800 pesos kada linggo ang mga tsuper dahil sa 12 pesos na fuel discount. Sa gasolinahang ito dito sa Quezon City, nagpalit na ng presyo. Mula sa dating 10 pesos kada litro, nasa 12 pesos na ang binibigay na fuel subsidy. Yun nga lang, para lang ito sa mga qualified beneficiaries, kabilang na ang mga driver ng jeepney at UV Express. Dapat nga po kasama rin kami dyan eh. Pares lang hindi po kami namamasada. Kailangan na kailangan talaga yun kasi discount yun para sa amin. Sinasamantala ng mga tsuper ang pagpapagas, lalo't may nakaambang pag-alagwa na naman ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro sa diesel at hanggang 3 pesos sa gasolina, ayon sa oil industry source. May karga kasi alam nila dito lang po sa amin ang mababa. Parang nabawi lang yung decrease na yon at ngayon ay bumalik uli tayo dun sa increase. Hindi nasundan yung sinasabing diplomatic window ng discussion kasi nga may inatake na namang 2 vessel. Dismayado na naman sa oil price hike ang ilang tsuper. Wala rin naman po yun kasi babawiin din naman nila pagtaas ng diesel eh. Parang ano lang din sa amin, parang nilalaro lang din kami. Kahit na itaas pa ng itaas nila yan, ganun din naman po, binabawi din naman po nila eh. Ay, hindi po sapat yan. Kasi po dati, 4 na ikot lang ginagawa ko, no, 57 ang diesel. Ngayon ginawa ko 5 para pandagdag sa diesel. Sana nga lahat eh. Sabi ng transport group na Manibela, sana ibigay sa lahat ng pumapasada ang fuel subsidy bukod pa sa matagal na nilang hirit na dagdag pasahe. Wala naman totoong rollback na naganap kung meron man piso, 2 piso. Tapos pag susunod na araw, magtataas na naman sila pa piso-piso hanggang mabawi. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ginulantang ng malakas na lindol sa Indonesia. Umakyat na sa 38 ang kumpirmadong nasawi. At base sa huling tala ng kanilang Disaster Management Agency. Nakatutok si JP Soriano. Tila dinuduyan hanggang unti-unting gumuho ang gusaling ito sa Maumere Port sa southern Indonesia nang tumama roon ng 7.7 magnitude na lindol. Namayani ang takot sa mga pasaherong nagtakbuhan papalayo.
Kita rin sa isang video na kuha mula sa barkong nakadaong ang takbuhan ng mga pasahero. Habang may mga debris mula sa gumuguhong gusali ang nagbagsakan sa dagat. Ang epicenter ng lindol kaninang umaga ay sa dagat malapit sa Flores Island sa probinsya ng East Nusa Tenggara. Nang huminto ang pagyanig, dali-daling nagbabaan ang mga pasahero mula sa nakadaong na barko. Sinuyod ng mga rescuer ang gumuhong gusali. Isang bangkal ang nahukat. Naramdaman din ng halos 1 minutong pagyanig sa mga kalapit na rehiyon. Dahil sa dagat nagmula ang lindol, itinaas ang tsunami warning sa ilang bahagi ng Indonesia. Nagtala ng mga alon na hanggang 1 metro ang taas. Binawi ang tsunami warning makalipas ang 3 oras. Ayon sa Philippine Embassy sa Jakarta, walang naitalang Pilipinong naapektuhan ng lindol. Pero patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Filipino community sa tinamaang rehiyon. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Pasikat pa lang ang araw pero tila dumilim ang kalangitan dahil sa pagkasunog ng isang mall sa Santa Cruz, Laguna. Kuha ang drone video na yan bandang alas 5:30 ng madaling araw. Nagsimula ang sunog bago maghating gabi. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago idineklarang under control bago mag-alas 8 ng umaga. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, walang naiulat na nasawi o nasaktan. Samantala, na-trap sa nasusunog na bahay sa Maynila ang isang senior citizen at kanyang kasambahay. Nailabas ang 2 pero namatay din kalaunan. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Mag-aalauna ng madaling araw nitong Sabado nang maalarma ang mga residente dahil sa usok na nagmumula sa nasusunog na bahay sa kanto ng Don Quixote Street at Dapitan Street sa Sampaloc, Maynila. Agad rumesponde ang nasa 25 truck ng bumbero at itinaas na sa unang alarma ang sunog bandang 1:02 ng madaling araw. Ayon sa isang saksi, nagulat sila sa sigaw ng mga residente sa nasabing bahay. Pamilya sila rito kanina na sumisigaw ng help. Kala namin, yung bata isusugod lang sa ospital. Tapos pagtingin namin din sa may bintana, may usok na. Kaya bumaba kami, nagsisigaw na kami dito ng tulong, may sunog. Nakalabas ang ilang residente, pero natrap ang isang senior citizen at kanyang kasambahay dahil sa kapal ng usok. Puro usok lang yung nakakasalubong natin. Habang hinahanap natin yung 2 na-trap sa loob, yun nga yung challenges na na-experience po natin. Mayroon siyang back door, kaya lang naka-lock siya. So hindi rin siya accessible. Nang makontrol na ang apoy, nailabas na ang 2 babaeng biktima at sinubukang i-revive. Pero dahil unresponsive sila, ay isinugod na sila sa pagamutan kung saan sila tuluyang binawian ng buhay dahil umano sa suffocation ayon sa barangay. Tiniyak naman ng barangay na tutulungan ng pamilya ng mga biktima sa pagpapalibing. Yung pinaka-immediate, yung burial assistance po, lalong-lalo lang po sa kasambahay kasi bago lang po siya dito Makalipas ang mahigit 30 minuto, tuluyang naapula ang apoy. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog at talaga ng mga natupok na ari-arian. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mark, safe sa baha ang isang pamilya sa Las Piñas. Ang kanila kasing gate may sarili raw flood control project. Kuya Kim, ano na? Nang nalubog kamakailan sa baha ang Las Piñas City dahil sa sunod-sunod na buhos ng malakas na ulan, ang mag-asawang Keith at Paula hindi raw nalunod sa pangamba. Kahit katuhod ng taas ng tubig, hindi pumasok ang baha sa kanilang bahay. Ininstall na ng mag-asawa ang pinagawa nilang flood barrier. Binubuo ng 6 na pinagpatong-patong na panel. Gawa po siya sa stainless steel. Yung loob niya hollow. So madali lang siyang buhatin. Yung 2 ng asawa ko yung nagtutulungan kapag alam namin na tumataas yung tubig. Kaming 2 na yung nagbubuhat. Madali naman siyang i-manage at the same time, madali din siyang itabi.
Bago raw nagkaroon ng flood barrier sina Keith, naranasan daw nila mabaha. Yung last na habagat, 2025, yun ngayon nalubog yung kotse namin na hanggang Manibela ata, hassle ng paglilinis, yung mga gamit na nabasa. Even yung inidoro namin, umaapaw na yung mga drainage. Doon na kami nag-decide that year din na maghanap ng mag-i-install ng flood barrier. O yun, meron naman na kami nakuha. Pero paano nga ba gumagana ang mga flood barrier? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa mga to flood control barriers. Ito'y harang na ginagamit upang pigilan o ilihis ang baha para hindi ito makapasok sa mga bahay, kalsada, gusali o iba pang lugar na kailangan protektahan. Ang mga flood control barriers, maring permanente o di kaya ay temporary lang. Maring i-install kapag may paparating na bagyo o baha at alisin pagkatapos. Gaya na lamang kina Keith. Paano naman itong gumagana? Kung titingnan natin yung mechanism mismo ng floodgate barrier, dalawa kasi yung pwedeng maging purpose niyan. Kokontrol niya yung tinatawag natin na hydrostatic at saka hydrodynamic forces. Ano yung hydrostatic forces? Ito yung pressure, no, na ina-apply mismo nung tubig para makapasok siya doon mismo sa isang space, ano. Tapos naman yung hydrodynamic, ito yung puwersa na tumutulak mismo doon sa flat surface na floodgate barrier para makapasok din yung tubig. Kaya niyang i-resist yung mga puwersa na yon tsaka yung mga pressure na yon. Kaya rin niyang harangin yung stagnant water. Pero magkano naman kaya ang magpa-install ng flood barrier? Ang kinalat namin na budget talaga dito is medyo malaki, 120K plus. Pero sulit naman daw. Dito sa bahay, meron ng kahit pa paano peace of mind na hindi na kami natatakot na umulan. Medyo kampante na kami. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.